Sa Pilipinas, ang mga pioneering na scooter na talagang locally produced here are Taiwanese brand. Then when Yamaha came in 2007, hindi namin tinawag na scooter. Ang stigma ng scooter before, galing sa labas, chinap-chap, pinasok dito. At saka pang babae. Yung Nuvo, ang kauna-unahang automatic na nilaunch ng Yamaha for the Asian market. Ang segment ng automatic is less than 10%. Then, pumasok ang Mio. Ang gusto mangyari namin before is to change the transportation landscape na para lifestyle and at the same time functional. Yung panahon na pinapa-test ride namin yung mga motor ngayon, hindi alam patakbuhin kasi hinahanap nila yung tatapakan nila, hinahanap nila yung clutch. Akala mo clutch, pero brake Yes, pala. brake. Akala noon, mga tao noon, yung mga scooter, hindi makakarating sa... Wala, pang village lang yan. Oh, parang pang palengke, parang ganon. So what we did before, ibinyahe namin yung mga automatic na buong Pilipinas. Doon nanggagaling yung screaming kay Mio. Maraming pamilya ang nag-away dahil sa mga piyesang pinagbibili at accessories na kinabit dun sa motor na yan. 60 to 70% na ng motorcycle segment nasa scooter na. Mortal scene pag nalampasan ng Yamaha si Honda. Nagkakaroon ng segmentation between lifestyle and utility. I think the future is defining ano yung magandang unit based sa character ko. Sa character ko as a user. Hello, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Lalo na sa mga viewers at saka listeners natin sa YouTube at saka Spotify. Guys, nandito na naman tayo, of course, sa Aussie Talks, episode number 7. And of course, ang pamagat is paano nag-umpisa ang scooter sa Pilipinas. Okay guys, meron na naman tayong special guest ngayon. So bago ko babanggitin, kuikwento ko muna kung ano yung pinagsamahan namin dito at saka paano ko siya nakilala. Alright, so itong tao na to guys, he's a former section marketing manager of Yamaha Philippines and at saka former VP ng Bajaj Philippines. Okay, so I think yung iba nakakilala na nito. Pero siyempre, bago ko nga ipakilala sa inyo, lulutuin ko muna siya. So anyway, nakilala ko siya during the time nung sa Norquis pa. Kasi yung Norquis sa Norquis Yamaha and bago nag-transition to Yamaha Philippines, sila yung mga unang mga bagyito na pumasok sa Yamaha. Kaya nabuo yung Yamaha at saka naging number 1. Okay guys, so pakilala ko na sa inyo. Kung walang iba, yung kaibigan natin, hindi lang basta-bastang kaibigan to, matagal na ko rin kilala to sa industriya. Walang iba kundi si Jude Campos. Bro, Nice to see you, brother. Kumusta na, bro? Ayos. I'm really happy to be here and to share with you some of our story. Especially kung paano tayo nagkakilala. Doon talaga umikot din eh. Medyo mahaba-haba na tong, nostalgic lane to. Pero lagyan natin ng cut-off kasi baka ang expectation nila yung buong scooter history, alam ko. Lagyan 2007 lang tayo. From Yes. 2007. From 2007 up to present. Yes, ganyan. Ganyan scenario lang. Yun. And of course, nung time na yon is yung nauna talaga. Direct na natin sa sa topic natin. Nauna talaga yung mga imported na mga scooter like Mio, Dio, at saka Jag, yun talagang sikat nung panahon. In fact, meron pa akong pakarera nung scooter na yon, nung time na yon. Then, nauso dun yung Malusi. And after nun, nandun na yung XRM. Of course, napag-usapan natin sa mga previous episode natin. Next nun is yung scooter na doon nag-start. And I think yun yung time nyo. Yes. Bro, pwede mo makwento natin sa mga viewers natin kung paano nag-umpisa yung scooter? Well, actually, maganda yung story. Akala lang natin that time, 2005 to 2007, akala natin yung very minority pa yung scooter. Pero sa totoo lang, sa Pilipinas, ang mga pioneering na scooter na talagang locally produced here are Taiwanese brand, tsaka yung SYM, tsaka yung Super 8. So nag-i-exist na yan, nakikita na natin yan. Okay. Pero so hindi pa sa sikat? Hindi pa sikat yung segment, but yung motor, yung scooter na yun, medyo kahit pa paano making its own name sa market. So yun yung mga early players ng scooter. Then when Yamaha came in 2007,
Actually, hindi namin tinawag na scooter. Hindi kami, parang, scooter kasi, ang stigma ng scooter before, yung sinabi mo, parang, galing sa labas, chinap-chap, pinasok dito, tapos, At saka pang-babae. Pambabae. Oh. Ayun. So, ang positioning ng Yamaha before is automatic. So, what's the difference? During that time, the difference that we are positioning is yung more rigid frame, tapos mas malaki yung wheelbase. Okay. Mas malaki yung wheelbase, mas malaki rin yung gulong. Kasi, di ba scooters noon, nasanay tayo na sa G's lang, 10 maliliit. at saka may 8 na wheel. So, yung sa Yamaha, mas malalaki nun. Kasi nauna pa, yung Nubo pa, mas malaki yung wheelbase. 12 ata yung Nubo. I think 16. Yeah, 16. No? 16. Pala, 16. 16. So, yung Nubo, ang kauna-unahang automatic na nilaunch ng Yamaha for the Asian market. Then, at that time, yung Nubo pa nga, I think, ang endorser pa niyan sila F4 pa ang endorser niyan before. Naalala ko yan, F4. Oh. So, yung mga after that, tsaka naman pumasok yung talagang ito yung pivoting point ng industry pagdating sa automatic. I think at that time, ang segment ng automatic is less than 10%. Then, pumasok ang Mio. Naalala mo pa ba ang Mio? Bro, alala ko. Nasa utak ko pa, nasa mind ko pa na yung Mio na but before the Mio is meron din akong Novo. Kasi yun yung time na nag-transition yung Norquist at saka yung Yamaha Philippines. At sa Norquist side naman, pinagamit ko at saka bumili ako ng Novo talaga. And hindi scooter ang nakalagay dun 80. At saka parang moped pa rin. And yes, nangyari, yes. nung pumasok na yung Yamaha Philippines, yun na yung kasikatan din ng Mio. Yes. And hindi pa rin sinasabi na scooter. Hindi pa. 80, talaga, 80. Hindi pa rin tanggap, di ba? Yes, hindi namin talaga, that time, hindi talaga namin pinosisyon na gano'n. Kasi, ang gusto mangyari namin before is to change the transportation landscape na parang lifestyle and at the same time functional. So, medyo kasi nga, una, kinonsider na pangit kasi yung kalsada ng Pilipinas before. So, kailangan na matibay na motor. Pero, naging issue rin siya that time kasi parang kasagsagan ng XRM. XRM very, very rugged. Yes, exactly talaga. So, tapos biglang papasok ang isang parang, sinasabi ko, parang pambabae na motor na Pero, ang point nga doon, if I remember it, if my memory serves me right, yung panahon na pinapa-test ride namin yung mga motor na yan, hindi alam kung paano hindi alam patakbuhin. Kasi hinahanap nila tatapakan nila, hinahanap nila yung clutch. Kasi bro, it's like a brain memory yun. Nung parang, minsan nag-scooter ka, tapos naano mo pa rin yung akala mo clutch, pero brake pala. Brake. Minsan yung paa mo, umaano pa rin na parang brake. Yes. So parang yun Yun yung naging challenge, isa sa mga challenge. So ang hirap nun. Sobra. So what we try to do is penetrate younger market. So syempre, yung mga may edad na parang tuturuan na naman ako. So yun, nagpunta kami sa mga universities. Nagkaroon kami ng mga riding schools, riding seminars. We also created activities mainly for female market. Mga babae talaga na tinuturuan namin mag-ride. Then there's also a campaign that allowed us to at least highlight na ito ang suitable na motor para sa mga kababaihan. May mga ganong pang segment. Grabe, no? Mm-mm. Kasi actually, wala pang masyadong mga babae. Makikita mo lang yan sa Dumaguete. Dumaguete, yes. In Dumaguete. And yun, nag-evolve from transportation, napunta, kasi akala noon mga tao noon, yung mga scooter, hindi makakarating sa, parang, pang village lang yan. Parang pang-palengke. Pang subdivision. So what we did before, ibinyahe namin yung mga automatic na buong Pilipinas. So touring. Kasama ka nun. Oo, touring kami noon. Ikot-ikot. So, Luzon Loop, Visayas Loop, Mindanao Loop, hanggang sa buong Pilipinas na. So that showed the market na pwedeng ibiyahe ito, magagamit mo to. It is a legit motorcycle na pwede mong gamitin talaga. At ito pa, kung saan tayo nagkakilala. We expose also the product in the racing scene. Yes, tama sa diba? Cebu. Card zone yun. Hindi, pero pinaka-favorite ko na karera na ginawa natin sa Danau. Ah. Grabe yan. Yung sa Danau. Grabe yun. Yung plaza ng Danau,
Hindi pa ano. Kinonvert ng racetrack. Kinuha ang racetrack tapos ang pangharang natin tao. Na nakagano'n lang, nakabuka lang yung mga kamay. Hindi ko malilimutan yan. Tapos mas masaya yung mga tao pag may sumisemplang, palapakan talaga sa'yo. Yes. At saka doon nag-umpisa yung pinapakita niyo na yung scooter na capable pala siya for racing. Yes. Yun. With that, no, na-highlight naman yung performance aspect nung produkto. And for the longest time, we are very proud to say during that time na talagang Mio is capturing yung scooter segment na racing, lifestyle, touring, everything, no? We managed to convert the mindset ng siguro the most that I had is having ang scooter 80 segment at 50% market share sa total sa total motorcycle segment. Span of ilang years yun? That one pumalo din siguro na 6 to 8 years yun. Talagang matagal din, kumain siya ng kumain. Paunti-unti kinakain. Ano nangyari noon, yun little by little nagda-die down yung moped. So, nung nag-die down yung moped, ang mga si XRM naman managed to keep it sa segment. Nandiyan lang siya. Tapos pumasok sila si Suzuki, what's that yung sa kanila yung underbone, yung Skydrive, Smash, yung Smash talaga yun na maintain doon for the longest time din. Nakuha niya yung low displacement segment. Tapos si Yamaha naman is capturing I think more than 80% of the automatic segment. Yun yung muntik-muntika na konti na lang. Nag-umpisa sa Mio. Yes. Hanggang ngayon, yung Mio nandyan pa rin. Yes, existing pa rin yan. Pero ang dami na naging variant. So, merong Aerox, merong Mio Gear. Hindi na ako masyadong updated sa lineup nila. Alam mo naman, nagbagong buhay tayo. So, but still, it is one of the turning point ng industry kung bakit napunta sa automatic. Pero masayang-masaya yung mga kaibigan natin ngayon sa ibang brand kasi kanila naman napunta ngayon yung major segment. But, yun nga, balikan natin yung topic paano nag-umpisa yung scooter. No? So, from mobility to touring, tapos yung racing na performance. Pero ang pinaka-essence talaga dyan na nagparami, alam ko, isa ka rin dito sa mga promotor nito, yung lifestyle segment. Yes. I remember before, sa Cebu, pinipilahan yung ni Sandro, yung pagpapalit ng seat cover at dominantly puro automatic din ang ginagamit, pinapalitan natin. So si OC Racing din nag-umpisa ng mga talagang active prints, yung mga magaganda yung mga prints na seat cover natin. So accessorizing, customizing, yun talaga. At that time parang ang pyesa, yung mga accessories, ang bilis ng innovation. Grabe talaga. And isa din ako dun sa mga yung sabihin na natin na mga isa sa kumukuha din sa Thailand ng mga pinadala dito. Pero nagpasalamat ako na talaga naging part din ako nung evolution evolution. At saka napakaganda. And doon nanggagaling si Mio kasi yung parang siya yung nag-spark talaga for the scooter. Doon nanggagaling yung krimen kay Mio. Totoo. Maraming pamilya ang nag-away dahil sa mga piyesang pinagbibili at accessories na kinabit dun sa motor na yun. But then again, makikita naman natin ngayon na talagang I think right now nasa if I'm not mistaken, nasa 60 to 70% na ng motorcycle segment nasa scooter na. So maganda ang scooter ngayon is selling roughly 1 million every year. So, grabe, no? And of course, nandyan na yung mga iba-ibang brand, Japanese brand, European brand. Lahat na. Nandyan na rin. And then, syempre, part ka rin ng evolution na yon. Ikaw talaga yung... Na-witness lang natin. Nag-ambag lang tayo doon sa evolution na yan. Sa XRM, nandyan si Sir Aher, na idol natin yan. And then, sa Yamaha, nandyan si from Boy Albos, and then kayo, kayo the new generation. Kayo talaga I think kayo talaga ang nag-ano talaga sa mga, lalo na sa mga scooter ngayon. And hanggang nag-evolve. So, ano pala yung bro? Ito scooter pa rin yung pag-usapan natin. Kasi naging number 1 si Yamaha. There was And almost. Anong scooter yon na
click talaga sa market? Well, that time, no, I think yung Aerox was one of the trigger. Yung pagpasok ni Aerox. Anong taon tong lumabas? Aerox, lumabas siya ng, naku, mahina ako sa history eh. I think mga 2007? Hindi, Aerox, mga ano na yan, late 2016. 2016 or 2015. Kung maalala ko ng maayos. Pero late na siya. Yun yung mga ano eh, si Aerox saka si NMAX. Yung yung mga late na pumasok na talagang really made a significant change din sa ito yung dati nasanay tayo na scooter yung automatic nasa 100cc to 125cc. Tapos pumasok si Aerox 150cc. So yun na. At that time pinagtatalunan pa namin yun kasi parang sinong bibili ng motor na 100,000? As in yun yung major Talagang argument. Dalawang isip pa kayo kung ipasok pa sa Pilipinas o hindi. Especially yung NMAX. Yung NMAX talaga kasi at that time parang ang NMAX is 112,000 if maalala ko ng tama, 100 basta more than 110,000. So sabi, sino bibili niyan? Nung ni-launch, sold out. Completely sold out. Grabe. At saka nakita ko pa yon. Isa ka sa mga nag-test ride noon, di ba? Nung nag-umpisa yung NMAX. Actually, yung mga unit, yun, tinetesting namin mga locals, tapos tinitignan din namin yung how suitable it is para sa local setting. So, nung time na yun, naging number 1 si Yamaha? Well, ang hirap sabihin, kasi by document, hindi talaga. Pero, parang nasa less than 500 lang yung isang buwan less than 500 lang yung gap. Palakpakan talaga kami na tayo na yun. talagang tinding labanan. Kasi yun, mortal scene pag nalampasan ng Yamaha si Honda. Mortal scene sa yan, parang sa kabilang partido. So kami naman, sige lang, laban lang. So at ang pinakamalaking contribution nun talaga is the scooter segment, the automatic segment. So makikita mo talaga na yun yung naging panlaban that time. Kaya we managed to at least change yung taste ng mga Pilipino pagdating sa pag-motor. Grabe, no? And then yan, kahit saan nakikita mo ang ganda, saka talaga importante, napaka siya, useful talaga yung scooter sa ngayon kasi lalo na yung mga Grab ngayon at saka yung iba-ibang dominantly halos scooter na rin yung gamit kasi scooter na. Yung compartment mas marami silang nalalagay, yung harapan, yung footboard sa laba may nilalagay pa rin sila doon. And then yung moped ngayon parang na-outcast na siya para pag tinitingnan ka nakamoped ka doon sa kalsada, parang ang dating is parang taga saan ka? Parang gano'n. At saka naging ka na parang hindi to taga dito. Parang gano'n. Yes. So binago nyo talaga yung panahon. Yes. Ano siya? Isang pinakamalaking evolution siguro na nangyari sa Philippine motorcycle setting, yung transformation. Bro, gumawa ka din ng history. Part lang. Ambag. Diba? So, yun. So, bro, aside sa scooter, di ba, naging muntik na nag-number 1 yung Yamaha. Pero balita yun na nag-number 1. Pero tama yung sinabi mo, wala namang basihan talaga kung sinong nag-number 1. So, halos lahat nagki-claim na kami number 1. So, ganun talaga. Ano raw yun? MDPPA data kasi yun. So, syempre, we respect that. No? We respect the data that's coming from there. Pero, meron din kasing mga kanya-kanyang hukus-pukus yan pagdating sa mga numero na yan. Pero wag na natin pag-usapan. Baka mamaya bumalik sa akin dito. Yan, isa pa bro. Since nung lumabas kasi yung Aerox, kasi dati old school ako na gumagamit ng scooter, meron din akong dalawang Aerox talaga na 2-stroke. Ngayon, naisip ako, bakit naglabas ng Aerox na 4-stroke na parang medyo malayo yung design. So ano bang storya talaga nung Aerox na bago nilabas sa Pilipinas? Alam ko Aerox din ang tawag sa buong Asia, di ba? Yes. Ano kasi siya? Una, it's bulkier compared to the usual Mio, no? Tama. Tapos, ang manonotice mo sa kanya, meron siyang yung tunnel sa ibabaw. Kasi yung most of the Mio, yung stepboard niya diretso. Flat lang. Ito, parang kagaya ng Nubo dati na may parang, may parang doon, di ba? Okay. So, may stepboard, may in between. Tapos the technology itself, yung 155 na 155cc na displacement, tapos liquid cool, yung mga ganung So, siya? It's really a beefed up version ng mga automatic. So,
So, nasa racy segment siya, performance-driven segment. And yun, I think yun yung in-embrace ng market dun sa performance sporty image. Marami naman actually maraming mga common names na ginagamit, pero kasi minsan, diba, sa certain territory, ipag-aaralan kasi yan kung yung madaling babagay. Kaya pala mag-iiba-iba nag-iiba-iba rin yung pangalan. So, if you notice dito sa Pilipinas, merong mga motor na pagdating mo, sample, yung Raider dito, Raider. Sa Indonesia ata, Satiria naman yung iba yung pangalan. So, it's also part of the R&D kung ano yung patok. Anong patok? Anong fit doon sa lugar? Fit sa lugar. Dito, sa Yamaha, parang Grabis sa ibang lugar. Frigo naman yung pangalan niya. Ano yung model na yun? Yung Grabis. Grabis. Yung Grabis sa iba. Frigo naman yung... narinig ko yung Grabis, kayo din ang nagpasikat nun. Yes. So, yun yung mga turning mga evolution din ng automatic. Tapos yung I think one of the biggest trigger din na nagparami ng yung scooter is yung NMAX nga. Yan, Max hindi naman siya Mio segment. Ano naman siya? Okay. Si NMAX, saan siya nabilong sa scooter? Naman siya? Parang semi-maxi scooter segment siya. Yung Max series. Okay. Parang maliit na Maxi. Max series. Maxi is malaki. Diba? Pero ito kasi, merong NMAX, X-Max, tsaka yung T-Max. Ang tatay si T-Max. Tapos, shower effect din. Si X-Max is like the 320cc. Tapos si NMAX naman, yung 155cc. Pero bro, grabe naman yung NMAX. Ang dami na ngayon. Yes. Tsaka, isa na yan. At saka talagang pumatok talaga. Yes. Di ba? And I think yun yung yun yung mga main models that trigger. Alam naman natin na marami na rin talagang player ng automatic ngayon. But those mga sinabi ko, sila Mio, sila Aerox, sila NMAX, yan yung talagang nag-trigger ng shift ng segment ng scooter. So, ngayon nakikita natin sa kalsada, iba na yung produkto, iba na yung brand na nagdo-dominate. But still, ang isang bagay lang na masasabi natin doon, itong tatlo na to, yung parang nagbukas ng pinto. Nandun para talaga. Kasama talaga sila. Tatlo ba or apat? Aerox, si Mio, tsaka si NMAX. Yung tatlo na yan. Yan yung mga key model. Pero syempre, ang pioneering si Nubo. Si Nubo talaga. Pioneering yan. Grabe, no? Bro, since na yung nasa Yamaha ka pa and... Kaya nga baka nagagalit yung ibang brand na hindi ko nababanggit. Sorry, yun lang yung alam ko. Pero alam naman natin na marami na ring mga brand dyan. Sila Click, sila Bergman, sila... At saka I think Bajaj, meron ding Bajaj at saka yung yung... Si Bajaj, ang TBS. Si TBS. Hindi ako familiar. Meron pala si TBS yung Dash ata yan. Torque. Tapos si Bajaj naman, ang scooter niya is yung electric siya. Chitak naman ng pangalan. Yun. Chitak. Bro, bago na, usapan din natin about the electric. No? Bro, tanong ko lang, na-concern din ako kasi si Honda kasi in 2019, mula nag-start yung XRM, nagkaroon siya ng 6 million units na nabenta. And since na sumikat yung NMAX at saka yung Aerox, bro, meron ka bang estimate na figure? Unfortunately, hindi ayoko magbigay ng false figure pero I think pero million na rin. Million na. Grabe, no? Siguro wag na nating i-base na sa Mio na lang tayo. Sa Mio yung Mio segment, million na siguro yan. I'm sure. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. So, grabe, no? Yes. Sa 1 million na benta sa isang taon, ngayon, hating-hati na talaga. Hindi na dominantly Yamaha. Okay, so bro, sa mga viewers natin na nanood ngayon, so kaya sumikat yung Yamaha during that time at hanggang ngayon, behind that, ito yon si Jude Cabos. Pioneering mga members din, maraming kasama sa Yamaha. I think nag-design ka rin, bro. Yes. Anong year yun? I resigned nung 2021. 4 years. 2020. Pandemic. Then lumipat siya sa ibang brand. Yes. And then, hopefully, hindi natin babanggitin muna yung next work mo. And, yun, bro. So, since na yung scooter, ganun ka, kasikat na yun. So, in your opinion, ano yung future na nakikita mo for about the scooter? Yeah, actually I've been thinking about that lately, no? Kasi nakikita natin may mga brands na scooter na nag-i-immerse na rin na hindi talaga part ng mga main player. For example, yung mga Vespa na
kung if I recall it correctly, kung ano yung market ng Mio dati, kung ano yung itsura, ano yung attitude, yan yung Vespa market ngayon eh. Oo nga, Yung dapat i-retain siya. Yung mga innovators, yung mga gusto ng mga lifestyle, yun yung market ng Mio, and napakadami kong nakita na nag-Mio dati, ngayon naka-Vespa din kasi they missed the lifestyle. So, yun, given that, no, I think nagkakaroon ng segmentation between lifestyle and utility. Masyado na kasing nababrand na medyo utility yung automatic, no. So, I think the future is defining ano yung magandang unit based sa character ko as a user. Na ako lagi ko sinasabi, magalit na yung magalit, pero lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na bibili ng motor, na especially scooter. Pumili ka ng motor na hindi ka mapagkakamalang Grab driver o angkas. Kasi as in, talaga, wag po kayo magalit kasi mga kaibigan ko naman to, pinoprotekta ko lang din yung mga image nila. So, sinasabi ko, yun yung isipin mong mabuti. Kasi syempre, hindi naman natin dina-downgrade yung mga kaibigan natin sa Grab tsaka sa angkas. Pero kasi syempre, mas maganda rin na your ride represent yourself di ba? So, ngayon, with the changing market that we have, especially whether we like it or not, ini-embrace na talaga mo to. So, umpisa natin sa mga bata, sa younger segment. So, I think a more newbie-friendly motorcycle will be a very suitable. And at the same time is, ibalik natin sa lifestyle. I think para sa akin gusto kong magbuo ulit ng Mio. Di ba? Kasi Nostalgia. parang gusto kong ibalik nung time na yon, no, nag-umpisa na very simple and useful din yung bike, and itago mo lang siya. Maybe in the future maging parang Vespa na siya, na talagang pag nakita nila old school pero maganda. Yes. Diba? Ang dami pa rin So, mga pyesa. I think may mga tao din na nagko-collect niyan, tinatago lang nila. Then, I'm very happy na meron pa sila nun. At saka, I think meron pa namang binibenta ngayon, pero hindi nung katulad nung mga dati talaga. Nakikita ko pa rin na opportunity na lumalabas ngayon, pero I hope the government will find its way na maging legit or ma-legitimize ng maayos yung mga electric vehicles na nakikita natin dyan. Kasi parang ngayon, since walang lisensya, walang rehistro, parang everything goes. Parang tapos galit pa sila pag nasa kalsada. Yes, at saka parang hari sila ng kalsada. Parang ganun. Totoo yung sinasabi. Pero it's inevitable. It's something that needs to be addressed as soon as possible. Kasi gugulat ka, bata nagmamaneho sa mga artillery roads ng EDSA na minsan tawid ng EDSA, tatawid ng main thoroughfares, di ba? Parang nakakatakot din. So, I think, that's the future. The market is evolving, pero sana naman the regulatory bodies will take notice of this situation. Kasi, siguro wala lang kasi record. Kasi walang lisensya, walang rehistro, walang record kung ilan yung nadidisgrasya araw-araw sa mga yun. Yun ang masakit na tayo, nag-invest tayo sa lisensya, sa rehistro, tapos ito yung mga walang lisensya. So, anyway, bro, bukod dun sa scooter, no, kasi yung scooter naman talaga hanggang ngayon nag-i-evolve, no? So, darating na ng panahon na talagang, in fact, ngayon may nakikita na tayo na tumatakbo sa kalsada, battery na. Bro, anong pananaw mo doon? Yung sa mga battery scooter. Actually, yung mga yan, sabi ko nga, I think more on the usage regulatory. If I remember it before kami, nung nagpo-promote kami ng scooter, safety riding was the tool. So, we educate the riders, yung tamang way, tamang pagsakay, roadworthiness, yun yung inaano namin yan. It's one of the biggest driver din. Nagpapaseminar kami sa mga eskwelahan. Meron kami mga safety instructors na nagpapaliwanag kung ang tamang paggamit ng unit. Now, babalik tayo doon. Kasi nga, wala silang lisensya. So, sasakay lang sila. And yun ang problema. Hindi nila alam kung paano gamitin. But, alam natin na it's go green. Ang isang tricky part lang kasi talaga sa electric, generally tayo as a third world country, nafe-feel ko na hindi pa siya ready. Hindi pa. Una, ang hindi natatouch lang natin dito is the safetyness ng unit in terms of environment. Pero ang may pinakamalaking backlog niyan or backslash niyan is yung disposal ng battery.
Yun. Ano ba, mas polluted tama. pa. Ang mas malaking pollution ang naibibigay ng lithium. Kasi delikado din yan eh. Halimbawa pag mali yung disposal yan, puputok yan, yes, di ba? puputok. Actually, Tama. kahit pre-construction, no? Kasi nagkaroon din naman ako ng background on how to handle yung mga electric vehicles. Dapat nasa tamang temperature yan. Pre-usage yung lithium batteries. Ano siya, may rep dapat siya. Patay tayo. So hindi ready rin lahat Oo. ng basta-basta yung mga manufacturer na siyempre mag-a-adjust sila ng production nila. Instead na mechanical engineer, electrical engineer din yung Oo, So, so I meron think mawala ready ng naman sila trabaho. doon. Pero ang point lang dito is, as a country, are we ready for proper disposal, proper management ng mga waste naman na manggagaling doon sa mga electric vehicle na yan? Tama. Grabe. Tulala ako dito Dami nalalaman si Bro Jude. Talagang ang galing bro. I think bro sa mga viewers natin ngayon, marami silang natutunan, marami silang nalalaman. Hindi lang sa XRM guys. Ito na yung inihingi nyo na magkaroon din ng Yamaha tungkol sa Yamaha. Ito na yan si Jude. No? Jude, bro, after ano bang ginagawa ni Jude recently? Well, right now I'm connected with Bajaj. Okay. Pero until this month na lang. Then I'll be moving on to another adventure. Abangan nyo na lang yung bagong adventure. Bro, excited na ako dun sa bagong trabaho mo. Yeah, masaya rin actually sa Bajaj din. Ano rin siya. Syempre, iba rin yung binago natin doon. Transportation landscape, yung last mile transportation landscape. Ang goal naman namin doon is yung mga tricycle. So, kino-convert namin to three-wheeler. Yung makatuktok. Alam ko off-topic ng At saka alam ko sino yung nag-test doon. Sinong nag-modified noon. Kilala ko yun. Sino? Nasa harap natin. Ayun, yan. Popong Ilagan ba ang pangalan nun? Meron mga kalukuhan din na ginawa yan doon. So, yun, three-wheeler segment. Tapos syempre, dominantly sa provincial areas. Sesegue lang ako ng konti sa scooter. Doon lang tayo sa transportation sa three-wheeler. No? So, sa three-wheeler naman, more on the TODA, saka po LGU. So, we are trying to change yung best way to Kasi, yung tricycle, isa pa yan another insight. Pag nakakita ka ng tricycle driver na medyo may edad na matagal na nagta-tricycle, pag tumayo yan, hindi pantay. Pag tumayo yan, hindi pantay. Ngayon ko lang, bakit Tried di pantay? and tested. Kasi, pag nagta-tricycle ka, may kabig yung isang side May kabig. Mas heavy Saan yung yung kabig side. bro? Dito Sa kanan may Sa kabig. kanan. May kabig yan. Dahil kasi mabigat Mabigat dito. yung side na yan. Okay. So, pag liliko ka sa kaliwa, talagang effort ang gagawin mo. That's one. Number two, ang tricycle driver, iba yung kulay sa kaliwa saka sa kanan. Hala, ngayon ko lang nalaman yun Kasi, mas exposed sa araw yung left side niya. Grabe, pinag-aralan talaga, no? And lastly, yung posture ng tricycle driver. Nakatagilid. Tagilid. So, yun yung ina-address naman ng three-wheeler, no? Parang, it's manufactured in a factory. Talagang, kasi tricycle dito sa Pilipinas, kung sino yung engineer na kapitbahay mo, yun yung setup ng tricycle Magdepende din yan bro sa lugar. Yes. Kung halimbawa, more on downhill, uphill, nakahangat din. Nakatingala din yung kasi meron nga meron sa, ewan ko kung narinig na ng mga viewers natin, to sa Pagadian. Pagadian is considered as the noisiest province in the whole Philippines. Ganon? Yan ang kaisa-isang lugar kung saan nagbanggaan ang tricycle at barko. Truck pala. Truck at barko. Kasi, Truck at saka barko. ano yan taas ang subida dyan sa Pagadian. So may truck na wala ng preno, dire-diretso sa pier. Bumunggo sa barko. Now, kidding aside, kaya siya yung Pagadian naging noisiest province kasi two-stroke era, paahon. Pag subida mo, so pagdating ng barko ng mga 4 AM, 5 AM, lahat ng tricycle nakaabang dyan. Tapos, titira sila paakit ng bundok. Pakaingay yung lugar na yan. Kaya pala ba ingay? So, nagkaroon ng opportunity yung three-wheeler sa lugar na yun. Ngayon, nasa 70% wala ng tricycle doon. Puro three-wheeler na nandoon. Kasi, mas komportable gamitin, mas madaling Tapos, yung mga customer pa, di ba, may pila.
No. May pila. Kasi yung ano doon, yung tricycle doon, yung nakatingala. Yung Oo, ganun talaga. nakaano to siya. Nakatingin sa langit. Tuwan-tuwa yung mga tricycle driver doon pag nakapalda yung ano, yung mga customer. So, yun. Kailangan nila yun para pag umahon, dire-diretso. Eh, pag naka-Bajaj ka kasi, 3-wheeler, wala kang problema sa ahonan. Kaya sikat ang mga 3-wheeler sa mga lugar na maaahon. Antipolo, Tagaytay, Pagadian, Bukidnon, yan. Basta Kaya pala maaahon. ang daming Bajaj na. Basta may subida. Tagaytay. Sa Tagaytay. Yes. Oo. Yes. So, yun. Yun yung isang yung isang pinagkakaabalan ko recently, how to change the last mile transport. Alright. Bro, thank you. And then, again, I'm very excited na Yes. sa next Sa work susunod, mo. And next adventure. marami tayong pwedeng magawa doon. At Yeah. saka, well, bro, maraming salamat talaga sa thank time you mo. very much. And Thank you very much. It's a pleasure. binigyan mo ako ng time. Talagang alam ko, super busy kayo. And bro, until next time. Yep. I-invite kita ulit doon sa Yan, pag-usapan natin yung next trabaho mo. Part 2. Part 2. Alright. Guys, yun na yun. Ang episode natin, napakagandang kwentuhan at saka very, Memory lane. Marami kang matutunan, yung mga rider na nanonood ngayon. So, nadagdagan na naman yung kaalaman nyo doon tungkol sa motor. Again, before tayo matapos yung episode number 7 natin, and maraming salamat sa setup natin ngayon. Napakaganda. Kung wala to, napakaganda. Kung wala to, setup. talagang hindi maganda yung podcast natin. So thank you to Workflow Media, and of course sa mga bisita, bro, thank you. And sa lugar, sa Oso Racing. Thank you very much sa snacks na binigay nila sa atin. And until next time, ganda. Bye-bye. Thank you, bro. Ayos, bro.